Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Alexandra? Napapalikwas siya ng bangon nang marinig ang malakas na sigaw na iyon ni Marco. Paano to napadpad doon? Di ba kasama nito mga kaibigan? Hindi niya inaasahan na may bisita sila sa umaga. Sa una, alanganin siyang patuluyin ang mga ito dahil wala siyang kilala ni isa. Ngunit wala na siyang magawa dahil kusa nang pumasok ang mga ito pagkabukas pa lang niya ng pinto. Wala siyang choice kundi pakiharapan ng mga ito at nagpakilalang trabahador siya ng hasyenda. Pinaghanda niya ng agahan hanggang sa mabili na siya makipagkwentuhan kahit tanging pangalan lang ang alam niya sa mga ito. Okay na sana ang pakiramdam niya. Komportable na sana siya kung hindi lang biglang agaw eksena si Laika. Paulit-ulit tumaalingaw sa kanyang isip ang paghalik nito kay Marco na nooy hindi man lang tinanggihan ng halik ng babae. Marahil bagong girlfriend na naman ito. Ngunit, bakit nagawa nito makipagsiping sa kanya? Pasimple niya itong sinilip habang patuloy pa rin sa pagsigaw. Nag-iisa lang ito. Anong kailangan mo? Bigla niyang salita mula sa itaas. Jesus! Gulat na bulalas nito, sabay tingala sa kinaroroonan niya. What the hell? How did you get there? Malamang umakyat. Inis niyang sagot. Are you mad? Come on, Alexandra. The kiss was nothing. Frustrated na sabi nito. Can you go down now? I know it was nothing. Kagaya lang na nangyari sa atin. It was nothing too. But Marco, inabisuhan mo man lang sana ako na may girlfriend ka pala. Nagmukha akong third party sa relasyon nyo. Can you go down and let's talk? Sa bahay na tayo mag-usap. Umalis ka muna sa harapan ko at baka hindi kita matansya. Nagseselos ka ba kay Laika? Natigilan siya. Bakit nga ba siya nagagalit? Bakit halos tatadinan niya sa isip ang babaeng humalik dito? Feeling ka? Bakit ako magseselos? Eh bakit ka nagagalit? Hindi ako nagagalit. Inis siyang sagot, saka umalis sa pagkakadungaw. Bumalik siya sa pagkakahiga sa loob ng kanyang treehouse. Hindi na niya pinansin ang pananahimik nito sa ibaba. Marahil umalis na ito. Nanatili siyang nakahiga at nakatingin sa kawalan. Pilit tinatanggi sa sariling nagseselos nga siya. Ngunit kahit anong pigil niya, hindi pa rin maialis ang pait na iyon sa kanyang pakiramdam. Hindi siya natuwa sa nakita. Sige na nga, nagseselos na. Pero nun kang amin ako, no? Malakas sa buntong hininga lang ang kanyang pinakawalan. Hey! Otomatikong napabaling ang kanyang tingin sa kanan. Ganun na ba kaokupada ang isip niya at hindi man lang niya naramdaman ang pag-akyat nito? Sapo ang batok nitong lumapit sa kanya dahil sa pagkakakulo nito. Paano ba naman sa tangkad nito? Siguradong mauuntog ang ulo sa may hindi katibayang kisame. I don't know how did you get here, but damn! Masakit sa leeg ko ganito lang ang magiging posisyon ko. Reklamo nito. Eh di maupo ka? Nakasimangot niyang sagot. You are really mad. Tanging nasambit nito habang mataman siyang tinititigan. Gusto mo ikaw lang maghalit? Eh kung ipahawak ko kayang likod ko kay Gabi ulit? Subukan mo lang. Madalas ka ba dito? Tumango siya. Napansin niyang kanina pa nito iniikot ang paningin sa paligid. Is it strong enough to accommodate two person? Napataas ang kanyang dalawang kilay. Kanina pa sana tayo nalaglag kung hindi ito matibay. Hindi niya napaghandaan ang biglaang pagsilay ng ngiti nito. Kanina lang ay nakasimangot. Nakapagtatakam bigla itong ngingiti-ngiti. Come here.
Ha? Bakit? Basta lumapit ka dito. Umusog naman siya palapit dito. Nang makalapit, ipinaikot siya nito patalikod at pumesto paupo sa kanyang likuran sabay paikot ng mga braso nito sa kanyang bewang. Laika is an old friend, Alexandra. Biglang salita nito na ikinatigil niya. Hinapit pa siya nito palapit at bahagyang hinawi ang kanyang buhok para idikit ang mukha nito sa kanyang leeg. Marco? Saway niya. Sa ginawa kasi nito, ay bigla siyang nakaramdam na mas lalong pag-aalingasan. You smell so good. Napairap siya. Yan na bang bagong definition ngayon ng amoy pawis? You don't have to be jealous, you know? Malambing nitong wika. Kating-kate ang dila niyang itanong kung sila. Ano ba sila? Ano bang papel niya sa buhay nito? Hanggang kailan sila aalipinin ng pagnanasa tuwing magdidikit ng kanilang katawan? Tanging yun lamang ang magandang nag-uugnay sa kanila ng binata. Dahil kung wala lang yun, malamang nag-aaway pa rin sila ngayon. Nag-uumpisa na siyang matakot para sa sarili, sa totoo lang. Paano pala kung isa lang siya sa mga babaeng parausan lamang nito? Anong gagawin niya? Ang tanong, gusto niya pa rin ba to? O nawala nga bang paghangang inuukol niya rito noon? O marahil natulog lang ang mahabang panahon at ngayon ay nagising? Mga kaibigan mo pala? Nagawa niyang itanong, kahit unti-unti na siyang naapektuhan sa pagdikit ng kanilang katawan. They went home. Sagot nito. Ipinasok nito ang kamay sa kanyang blusa. You're hot. Bahagya niya lang itong siniko. Napapahiya sa reaksyon ng kanyang katawan. Tell me, Alexandra, matibay bang pagkakagawa nitong treehouse mo? Napulunok siya. Iba nang pinapahiwatig nito. Hindi naman siguro babagsak kung hindi tayo masyadong gagalaw. Paana sa sagot niya. You want me, do you? Anas nito sa kanyang tenga. Hindi niya alam kung paano itatanggi ang panginginig ng kanyang kalamnan. Ipinagkanulo siya ng kanyang sariling katawan. Tell me, Alexandra, do you want me? Napatingala siya nang umikot ang hinlalaki nito sa kanyang pusod. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. He obviously teasing her dahil bigla itong tumigil. Nilingon niya ito. Why did you stop? Mahinang tanong niya. Shh! Anito, sabay nakalagay ang hintuturo sa bibig. Natigilan siya. May papalapit nga na ingay. Isa marahil sa mga nagtatrabaho sa planta. Tingin mo pare? Kaya siguro binastad ni Alexandra ang anak ni Governor dahil mas magiging tiba-tiba siya kay Senyorito Marco. Biruin mo naman kasi magiging mana ni Senyorito pagkatapos may mga kumpanya pa sa Maynila. Tama ka dyan pare. Parang gano'n na nga. Biruin mo? Di wala man lang naging boyfriend yun. Sa dami na manliligaw sa bayan ay wala talagang nagustuhan. Siguro pangarap na makasungkit ang bilyonaryo. Napakuyom ang kanyang kamao. Bahagya siyang lumayo paupo kay Marco. Pansin ko talaga na ibang tingin na nila kapag nasa planta tayo. Sa bagay, kaganda lalaki naman ni Senyorito. Pero di ba may nobya na yon? Hindi ko alam. Sagot ng isa. Kahit anong gawin niya, ay hindi niya mabosesan kung sino ang mga ito. Hanggang sa nawala na lang sa kanilang pandinig ang dalawa, ay nanatili siyang walang kibo. Hindi niya sukat akalain na ganun palang tingin ng mga ito sa kanya. Normal na sa probinsya kahit lalaki ay chismoso. Pero hindi niya inaasahan na sa kabila na mabuting nagawa niya sa mga ito, ay ganun rin pala kaduming isip ng mga ito tungkol sa kanya. Hindi niya maiwasang makadama ng pagkapahiya kay Marco. Hindi niya masisi mag-isip din ng ganun ng binata dahil hindi nga siya umalis sa mansyon, di ba? At ipinagkanulo pa niyang sarili dito. Umuwi na tayo. Matabang na wika niya. Mas lalo na dagdagan ang paniniwala niyang ganun rin ang iniisip nito dahil nanatili itong walang imik at nahulog sa malalim na pag-iisip. Nanatili itong ganun kahit nakarating na sila sa mansyon. Diretso nitong tinungo ang silid na hindi siya kinakausap.
Huminga siya ng malalim. Buong araw na itong nagkulong sa silid. Ibig sabihin lang niyon ay pinaniniwalaan nito ang mga narinig. Bakit parang apektado siya? Kailan pa siya naging concern sa iisipin nito sa kanya na kung tutuusin wala namang katotohanan ng lahat ng mga yon? Hinusgahan siya ng mga trabahador agad-agad. Guilty siya sa sinabi ng mga itong ibang tinginan nila ni Marco kapag nasa planta. Dahil totoo yon. Pero ang pangarap na makasilo ng bilyonaryo ay wala sa isip niya. Hindi niya kailangan magpaliwanag sa lalaking kung tutuusin. Pero malaki ang parte ng pagkatao niya na gustong linisin ang pangalan niya dito. Ngunit paano niya gagawin kung pansin niyang lumalayo to sa kanya? Ganun ba talagang tingin nito sa kanya? Halos hindi na sila magkitaan sa loob ng mansyon. Marahil isa lang din siya sa mga babaeng nakuha nito na iiwan pagkatapos pagsawaan. Kanina ka pa ganyan sita sa kanya ni Gabby. Tungkol pa rin ba to sa nangyari sa bahay ng mga Henson? Umiling lang siya. Hanggat maaari, ayaw niyang madako ang kanilang usapan tungkol kay Marco. Only God knows kung gaano niya sinikap na magpa-apekto kahit ilang araw na siya nitong dinadadma. So you too? No, agap niyang sagot. And please Gabby, ayokong pag-usapan. Wala ako sa mood ngayon. Oh, okay. Kahit na makauwi na siya sa mansyon, ay para niyang pasan ang mundo. Bakit ba siya nasasaktan sa ideya mapagsamantala ang tingin nito sa kanya? Bakit hindi siya nito tanungin? Kung sasabihin ba niya maniniwala to? Alam niyang hindi. Una pa lang hindi na magandang naging impresyon nito sa kanya. Natigilan siya na maabutan ito sa sala. Nakasanda ito sa sofa at matiimin nakatitig sa kanya na may hawak na baso ng alak. Tinangalan niya ang oras. 4:00 pa lang ng hapon pero umiinom na ito. I want to sell the land. Natigilan siya kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao. Tungkol ba ito sa nangyari nung nakaraang araw? No. You know in the first place what I really want. Matigas sa sagot nito. But you know what? I really wanted not to believe them. But it seems like you just saved your virginity to have me. Bahaw siyang natawa. Inaasahan na niya yon, pero bakit nasasaktan siya? It's still a no, Marco. Pagmamatigas niya, mas lalong tumiim ang bagang nito. Padaskol nitong inilapag ang baso at tumayo para tunguhin ang kinatatayuan niya. Do you think nakajackpot ka na? I don't like you, Alexandra. I will never like you. You're just like my mother, who used her innocence to fool my father. At wala kang pinagkaiba dun. Wala. Humugot siya ng malalim na hininga. Pilit pinatatag ang sarili dito. The feeling is mutual, Marco. I don't like you too. So what kung berhen ako nung makuha mo? Pasalamat ka na lang dahil sa panahon ngayon madalang na mga kagaya ko. So what kung hindi na ako berhen? Hindi lang naman ako nag-iisang hindi na berhen sa mundo. See? It's nothing, Marco. Ikaw lang ang maduming pag-iisip ang naglagay ng issue. Do you think maghahabol ako? Ano ang sabi ng mga nasa syudad? It's just a hymen. Hindi kasali doon ang buong pagkatao ko. And FYI, I'd rather marry Gabby kaysa pakisamahan ka. Yung mga sinabi ng mga trabahador? It's just their own judgment. Nothing was true. Isa ka ring may saltik katulad nila. Ano sabi mo? Galit nitong wika. Inis niya itong tinalikuran. Sa estado nito ngayon ay hindi siya mananalo kahit magdeklara pa siya ng revolusyon. Nakainom ito at hindi ito marunong makaintindi. Matulog ka na. Mag-usap na lang tayo bukas. Inis niyang wika. Hinuli siya nito sa braso at ikinapiksi niya. Ngunit humigpit lalo ang paghawak nito sa kanyang braso. You'd rather marry Gabriel, ha? Sabihin mo ulit. Bitiwan mo ako! Angil niya. Don't you ever mention marrying that man. Or else ano?
Nakakabaliw ka na. Because you're making me crazy. Sa kagalit siya nitong hinapit sa bewang at ginawaran ng mapagparusang halik. Nanlaban siya gamit ang libreng kamay ay hinila niya ito sa buhok. Ngunit sadyang malakas ang lalaki. Hinagi siya nito sa sofa, sabay kubabaw sa kanya. Pinunit nito ang kanyang blusa na ikinaigik niya. Naghatid kasi ng hapdi iyon sa kanyang balat. Naikuyom niya ang kamao. Gusto pala nito ng dahas ha? Inipon niya ang buong lakas para magpalit ng posisyon nilang dalawa. Sa galit niya dito ay agresibo niyang iginiling ang balakang sa ibabaw nito, sabay kalmot sa lantad nitong dibdib. Inilabas niya lahat ang frustration at inis niya dito sa pamamagitan ng pagdiin sa sarili sa ibabaw nito. She's aroused at the same time, she's mad. Furious mad. What are you doing? Galit niyang tiningnan ito. He's obviously frustrated. Saka siya patuyang umisi dito. Ano, masarap ba? Magparaos ka mag-isa mo. Singahal niya, saka mabilis ang mga hakbang na umakyat sa hagdan. Alexandra, come back here! Biglang natanggal ang kanyang kalasingan dahil sa ginawa ng dalaga. He just can't believe that she did that. Ang ginawa niya rito noon ay ginawa nito sa kanya. He don't know the reason why he's mad. Is he mad of what he heard? Or he's mad of the idea that a lot of men trying to woo her before? He's becoming crazy. Alexandra made him crazy. Galit niyang tinapunan ng tingin ang saradong pinto nito sa itaas. No, he will not ever let her win this time. Padaskol siyang tumayo at tinungo ang taas diretsyo sa nakasaradong silid nito. Lihim siyang nagdiwang nang pihitin niya ang doorknob ay bukas iyon at hindi nakalak. Tumiretso ang tingin niya sa naririnig na lagaslas ng tubig mula sa banyo. Lucky bastard! Tinanggal niya lahat ang suot bago tinungo ang banyo. Diretso niyang itinulak ang pinto. Hindi nito marahil naramdaman ang kanyang presensya. Nanatili siyang nakatayo sa likod nito. Mayroon lang siyang gustong malaman dito. Wag lang ito magkakamali ng sagot. Marco? Tell me, Alexandra. Did you let any other man touch this before? Tiimbag ang niyang tanong. Answer me. No, I've never been touched and kissed before. Taas pa ba ang dibdib na sagot nito? Hindi niya napaghandaan ang pagiging agresibo nito. Mabilis itong pumaikot paharap sa kanya at hinuli ang kanyang bibig. Ilang minuto na nagtagis ang kanilang mga bibig. Humiwalay siya dito at hinawakan to sa baba. Nang pareho na silang nahimasmasan, ay sabay na silang naligo. He bat her at hindi niya na napigilan pa ang sarili na inangkin ito ng paulit-ulit sa kama nito. Saka lang sila tumigil nang sabay na tumunog ang kanilang sikmura. Only to find out, it's already evening. Kailangan nilang lagyan ng laman ng kanilang sikmura para sa panibagong laban.